Okay guys, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV at Happy New Year po sa inyong lahat. Sana po itong darating na bagong taon ay maligaya po tayo lahat. Ang mga nagdaan na pangyayari na hindi magaganda sa ating buhay ay mawala at nang sa ganon ay ang lahat ay maligaya. So, bago po yan ay tayo po ay mag-shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalinga Prab. At kung bagong silip lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong takilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay po nyo ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega loud shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactors Partner. Sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito mga Kalingap na magpasalamat po sa pamunuan po ng Kalingap, community po ng Kalingap. Lalo na po sa ating founder, Bal Santos Matubang, and the Vice President of Kalingap Community, Kalingap Rab, sa paggawad po sa inyo pong lingkod ng sertipiko na kumikilala sa ating kakayanan na magbigay po ng reaction. At ito po ay tinatawag po natin na Best Reactor of the Year. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala sa aking kakayanan at sana po ay pagpalain po tayo nawa ng ating may kapal. Okay, so sa araw na ito mga Kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaction. Kung nakikita po nyo sa ating thumbnail mga Kalingap ay yung tungkol po dito sa pagpapatigil. Ito ba ay yung pagpapatigil sa Franjoy? Ito ba ay tuloy-tuloy na? Wala na bang pag-asa talaga? Ha? Bagamat marami tayong nakikitang mga post na isinusulong pa rin po ang pagpapatuloy po ng Franjoy. Pero dito po sa naging pahayag po ni Kalinga Prab ay sinasabing ipapatigil muna ang ipinapatigil niya po ang Franjoy at sa kadahilanan kanya pong binanggit sa kanya pong naging live kamakailan lamang. Okay, doon po naman sa naging live po ni July Paunil mga Kalingap ay sinasabing itong EDSI ay magpapatuloy. Wow, palakpakan nga natin yan mga Kalingap. So, mapalad itong mga taga-suporta po ng EDSI at talagang this year ay tuloy-tuloy pa rin ang pamamayagpag ng EDSI. Ang Jomcar, naku po, gustong ipagpatuloy pero, mayroon pero po mga kaibigan, mayroon pong pero mga Kalingap. Ano kaya itong pero? Pag sinabi nating pero ay ibig sabihin ay may kondisyon. Okay? May gustong mangyari po itong si Kalinga Prab. Kaya alam po naman natin, ang dahilan po na sinasabi niya nung una ay itong naging toxic na daw po yung community ng Jomcar. Toxic na nga ba mga Kalingap? So ipakita po natin. Baka naman po hindi toxic yung community, kundi may mga individual. Para sa akin, ako'y naniniwala na hindi toxic ang Jomcar community. Bagkos ito po ay sa kagagawan po ng mga outside force. Ito yung mga taong at mga individual na talaga naman pong gustong sirain ang samahan po ng Jomcar. Okay? At ito naman po daw at ito naman po Mikris. Nako, itong Mikris naman po ay sinasabi naman po diyan pagmimitingan pa, pag-uusapan pa, Alam po naman natin yung dahilan po na sinasabi po nila dyan mga Kalingap ay dahil po sa edad, minor de edad at saka para bagang may mga magugulo na rin. May napasukan na rin daw, napasukan na rin po sila ng mga magugulong mga individual sa kanila pong community. At ito naman Franjoy, pinapatigil ng dahil
sa isang dahilan na may. At alam naman po natin yan mga kalingap. So, bago po tayo magpatuloy ay panoorin muna natin ang maikling bahagi o isang bahagi po ng naging live po ni Kalingap Rob kung saan po binabanggit po niya at na-mention po niya yung talagang pangalan po, yung dahilan bakit ipinapatigil po na niya ang Franjoy. Okay, so panoorin po natin mga Kalingap. Tinigil ko po ang Franjoy kasi di ba nga dun sa issue na nag-comment nga itong ate ni Joy na wala daw consent. So, edi wag. Okay, so po natin. nabanggit po niya dyan mga Kalingap po yung dahilan talaga pinaka-primerong dahilan kung bakit itinitigil ay dahil po doon sa komento po ng ate ni Joy na ito nga po si Rhea. Okay, so yan po yung talagang pangunahin. Alam po naman natin po yan. So yun yung dahilan talaga. Wala naman po nakipag-usap pa sa atin. Wala pa naman nakipag-usap sa atin. Si Joy pa lang naman yung nakipag-usap sa akin, nagsibig ng tawad. So, anong dahilan para ituloy natin yung kung gano'n lang naman na parang hindi naman sila masaya sa ginagawa natin para kay Joy. So, itigil natin, di ba? Tapos comment pa ng gano'n na wala naman daw consent. Bira. Okay, so sa pananalita po ni Kalingap Rob mga Kalingap ay hanggang ngayon po ay iniinda pa rin po niya o dinadamdam pa rin po niya yung mga Kalingap maraming issue na po ang sari-sari ng mga komento na po ang naibigay. Panig po ng mga kumakampi kay Rhea at panig po ng mga Franjoy fanatics na nagsusulong sa Franjoy at mga iba't iba pa pong mga komento o point of view ng ating mga Kalingap supporters. So ito po yung sinasabi po na yung komento na pag-ere, bakit iblinag, bakit nagkaroon ng Franjoy ng ilang episode na wala naman daw pong consent ang kanya pong pamilya. Particularly sa nanay po na si Nanay Imelda. Ito po yung sinasabi na nakikiusap pansamantala itong si Nanay Imelda na huwag mo nang bigyan ng love team dahil po sa nagdaan na karanasan po ni Joy ay ito yung siguro iniisip ni Nanay Imelda. Okay? So kaya nga po siguro komento rin po itong si Rhea na ito. At yun naman din po yung kinalulungkot o iniinda nitong si Kalingap Rob kung bakit kumbaga ay hindi naman daw sila nasisiyahan. Para sa kanya ay bakit parang hindi siya nasisiyahan kung ano yung mga biyaya o yung ano yung magandang nangyayari sa buhay po ni Joy Diwata. At damay na rin po yung kanya pong pamilya. Yun po yung pakiramdam po ni Kalingap Rob dito mga Kalingap na parabagang yung ginagawa, yung effort na ginagawa po ni Kalingap Rob upang sa ganon ay tuloy-tuloy sana, tuloy-tuloy ng pagdaloy ng biyaya sa pamamagitan po ng pagblablag ay parang hindi na-appreciate po nitong Rhea. Particularly itong si Rhea. Pero sinasabi po dito ni Kalingap Rob na hindi daw kasama dyan si Nanay Imelda kasi alam po naman natin na kapag si Nanay Imelda ang tatanungin sa mga interview po ni Andy Kayakap, sinasabi po niya dyan na ang loyalty po nila ay napakalaki po ang kanya pong pasasalamat sa team, sa community po ng Kalingap. At yung kanilang loyalty ay hindi matatawaran. Loyalty nila po sa Kalingap ay hindi matatawaran. At napakalaki po yung pagtanaw ng utang na loob po nila sa Kalingap. Hindi lang natin po alam dito po kay Rhea kasi sinasabi po ni Kalingap Rob dito mga Kalingap parang hindi na-appreciate nitong Rhea kasi yun po yung kanya pong naikomento. Bukod pa doon, yung may isa pang komento. Pero, hindi dito binanggit po ni Kalingap Rob. Ang komento lang po na binabanggit po dito ay yung pagkakasabi na bakit nagkaroon ng vlog ng ilang episode ng Franjoy. Wala naman daw pong
basbas ng kanya pong ina at ng kanya pong pamilya. Hindi sana, nung pa lang start na i-vlog ko si Joy, di sana, nagreklamo na siya. Yung ngayon pa siya mareklamo. Diba? Sana nung pag-upload ko or pagpunta ko kay Joy, pag-vlog ko, sana nung pa lang, pinigilan na niya ako. Diba? Tapos ngayon, porque ganyan nga, saka siya magreklamo ng mga ganyan na ma-comment ng ganyan. Walang consent, tapos binablog. Diba? Pero nung binablog ko sila nung time na walang-wala pa. Wala silang sinasabi. Ngayon na Yun, mga kalingap, nako. Sana maliwanag po yun, ha? Sana tagos sa puso, ha? Bagamat, siyempre, lalo itong mga sumusuporta na sa kanila at akala po nila ay sila yung nandun sa kanila pong likod. Alam ko, sa aking palagay, sa aking kutob, ay yung may mga tao na nandun sa loob at sa kanila pong sa kanyang likod, hindi kanila kundi sa kanyang likod na siguro ay nagtutulak na ganito po or kung ito man po ay personal po niyang damdamin itong ate ito po yun yung sinasabi ng ating karamihan noon samantalang noong wala pa po sila siguro noong wala pa po sila hindi ako nagsabi yan, itong si Kalinga Prab at binibigyan ko lang naman po ng acting reaction. Okay. Siguro nung wala pa po sila, nakita naman po natin nung unang episode pa at sumunod na mga episode nung medyo hikahos pa ang pamilya ay talagang gustong-gusto nila po sila ay maiblag. Sila na mismo yung gustong-gustong maiblag. Ngayon at mayroon na at nakakasiguro na sila sa mga ilang mga sponsor na talagang nagpapakayag ng kanila pong suporta sa kanila at nagpapadala po sa kanila po nagpapadala ng pera bagamat sinasabi po nila walang rumerekta mga kalingap baka ganun po yung feeling na ngayon yung pakiramdam ni Rhea na sinasabi ng mga ibang sponsor na pagpatuloy lang ganito, ganyan at nandito lang kami sa inyong tabi. Kami po ay tutulong hanggang sa kaya namin, sa abot ng aming makakaya hanggang makatapos kayo ng pag-aaral. Yung mga pangakong mga ganitong mga kalingap na ito yung sinasabi po dito ni Real Talk na sinasabi po dito ni Kalingap Rab na bakit noong wala pa po sila? Nung medyo wala pa, hindi pa kilala masyado, hindi naman sila nagrereklamo. O ngayon, mayroon na po sila, medyo may kaya na po sila, kaya na po nilang tumayo sa kanila pong sariling mga paa, para bagang nareklamo na, nagrereklamo na. Okay? Hindi naman sila lahat na. Hindi po sila Imelda, hindi po lang akong masabi. Kay Joy, walang masabi. Doon lang sa atin niya na hindi ko talaga maano. Hindi ko mapinta. Bakit niya nasabi yun? Hindi ko yun inaasahan. Ako naman po, naghintay lang ako. Naghintay lang naman ako kung kailan. Okay, naghintay lamang po. Okay, so ito po yung isa pa pong punto dito mga kalingap na kinasasama siguro ng loob po ni Kalingap Rab ay yung punto na wala naman nakikipag-usap kundi si Joy lamang. Si Joy talagang ang nanghingi na po ng paumanhin. Si Nanay Imelda sa vlog po ni Andy Kayakap, nakitaan na rin po natin na nagsalita. Pero itong si Rhea talagang parang nagtago, parang nawalang bula. So dito ay nagpapakita mga kalingap na talagang matigas yung kanya pong paninindigan, matigas po yung kanyang yung kanyang paniniwala na may hindi magandang ginagawa ang kalingap sa kanyang kapatid o sa kanyang pamilya. Okay, so sana alang-alang po sa pinagsamahan, alang-alang po sa tulong, maski sabihin po ninyo
ay tulong po ng sponsor yan, ay hindi makikilala ang isang Joy Diwata kung walang Andy Kayakap, walang Kalingap. Kasi dito rin po kasi ipinupunto ng mga kalingap ng mga ilan, yung mga ilan sa kanilang panig na sinasabi, hindi naman po yung mga tulong na inaabot ay hindi naman po galing kay kalingap, kundi galing sa sponsor. So sa makatwid, doon sila sa sponsor ngayon nagbibigay ng kanilang loyalty. Okay, so yan po ang mga kalingap, yung dahilan kung papaano na itong mga umaasa na mayroon pa rin, parang joy, o sana lang po itong ano ay makapag-isip-isip din po yung mga kumukontra, alang-alang sa pakinabangan ni Joy Diwata. Alam po, nakakakalahati pa lamang po. Matagal pa, marami pang kakainin pera. So, yun po yung concern yung concern ngayon dito na sinasabing hindi ma-appreciate pa. So, paano na yan kung hindi ma-vlog itong si Joy Diwata? Itong mga sponsor, hanggang saan itong mga sponsor na nagsasabi, nangangako na nandyan lang sila sa tabi ng Joy Diwata. Okay? So, bahala na kayong mag-isip kung ano. Okay? So, hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At muli, pinapakiusapan po kayo na sana po ay tangkilikin din po ninyo ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.